This is SMNI. Dito sa SMNI Entrepreneur Revolution, when you are ready to go, we will help you grow. Ako, alam nyo, bilang isang guro at isang mamamahayag, puhunan ko ang boses ko. It is the best way that I can teach my students and reach my audiences. But beyond that, marami pang pwedeng paggamitan ng ating boses. It's one way that we can express our feelings towards our loved ones and one another. By the way, another way is to make profit. Makakasama natin ngayon ang isang taong kinarir ang paggamit ng kanyang boses sa pagninegosyo, and it isn't just one voice but multiple voices. Now, let us listen to the voice master, Pocholo Gonzalez. Hi, Pocholo. Hello, great day. Nice to be here. Nice that you're Doc here. Carl, I'm really glad that you're here, and nice to be here with you. It's a pressure and a pleasure Yeah, to be pressure. here. Bakit pressure? Alam nyo, matagal na akong taga-sunod ninyo sa radyo negosyo pa. Pinangarap kong maging guest nyo doon at eto na, Yeah, natupad ang aking pangarap. Nako, na talaga makasama. naman. Isang karangalan. Ano? At alam mo, hinangaan kita kasi hindi lang yung talent mo, kundi advocacy mo. Yes, sir. Let's first talk about anong unahin natin. Gusto mo yung talent, yung advocacy? Siguro, sir, sa talent muna. Talent kasi muna. Paano ka ba napasok niya sa yun boses? ang magandang kwento niyan, sir. Nung bata kami, wala kaming TV. So the only means of entertainment na meron ako is radio sa probinsya. Alright. Taga Mariveles, Bataan po kasi ako. So wala kaming Diyos ko. TV noon. Panahon nun puro radyo. Tsaka yung Mariveles Bataan, sir, para siyang isla noon na dadaan ka pa ng bundok. So, nasa isa kaming lugar na walang TV. So, nakikinig ako ng radio drama. Yung napapakinggan ko yung Gabi ng Lagim. Oh. So, ginagaya ko yung napapakinggan ko, yung Isang Gabi ng Lagim. Si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubat. Ha? Lolo Tasyo, nako, bilisan natin. Ay, naku, bilisan natin, merong monster dito. Kakainin ko kayo. Yan. So, yung naririnig ko, Ginagaya mo. ginagaya Hindi ko. mo alam na yun ay career. Yes, and Batang naglalaro ka lang noon. sobrang wala lang, pinagkakatuwaan ko lang yung naririnig ko. Little that I know na tinatawag pa lang yung voice acting. Yeah, oo. Kasi profession yun. Yun Alam nga, mo hindi ko naman, alam, nung sir. panahong yun, talagang may makilala tayo Tapos doon. naalala ko, ginagaya ko yung mga teacher ko, yung class, our lesson for today is about ASEAN integration. So, hindi ko alam, yung paggagaya ko ng boses yun, nadidevelop yung voice acting skill ko. Okay. At paano mo na-master yung craft? No? Eventually, nung nag-college ako sa UP Diliman, I took up speech communication, Okay. theater arts, and English creative writing. Uy, pinagsama-sama mo yun. Yes, sir. At nakakatuwa, marunong kang magsulat, marunong kang magsalita, at marunong kang umarte at the Okay. same time. And when I was 16, I joined this competition sa DZMM, and I became the champion of isang radio drama voice acting competition with May Valle and Joey Galvez. Uy, ako si May Valle, Yes. pinakamagandang boses siya ng DZMM. So they became my mentors in broadcasting, and eventually, pinasok ko na ang dubbing. At doon ko natuklasan yung talagang talento ko sa pagboboses. Oo, at para sabihin ko po sa inyo, yung napapanood din yung tinatranslate ng mga Korean, anong panahon pa ni Marimar Yes. Diba yung mga Actually, mga sikat po noon, yung Mitchell Garden. Mitchell Garden. So yung binosesan ko po doon, yung tatay ni Sanchay, yung boses niya ganito yung, magandang araw sa inyo. Ako nga pala ang tatay ni Sanchay. Kamukha mo si Daoming, sir. Mukha kang pinya. Yan, no? Tapos yung cartoons naman, mga sikat, yung Kuro-chan, yung, paano yan? Ha? Manta ka sa akin. Ako nga pala, Cyber Kurchan. Itong bagay sa inyo. Ha? Ja. Ano? so sobrang... Teka lang, yung assignment ng boses na yon, galing sa'yo yun o ipiniprescribe sa inyo? Actually, sir, ako nagdi-discover. Okay. Kasi siyempre yung director naman, hanapan kanya ng bagay na boses dun sa karakter. Okay. Si Sir Danny Mandia ang aking naging mentor naman Okay. in terms of dubbing. Oo, si Ronnie Abario, if you met him. Yes, of course. Okay. Direk Ronnie Direk used to be Ronnie. one of the best dubbing directors. Of course, classmate ko yan. Yeah, so At kami if you- dalawa magkasama kami sa teatro. Oo po. Nung high school kami sa Divine Word Mahuhusay College po of yung Calapan. generation nila. Sila yung Oo. mga nauna. Eventually, naipasa nila yung kanilang talento at galing sa amin. And nung na-realize ko, sir, na ang daming mga potential na mga voice talent, voice artists sa Pilipinas, Okay.
That's why I established my own school called Okay. VoiceWorks. There's a Voice Acting Academy Philippines. Okay, at sa Voice Acting Academy Philippines, naghahanap ka ng mga taong gustong gamitin ang kanilang boses bilang career. Yes, sir. At doon Okay. po pinanganak yung Creative Voices Productions. Okay, which is? Yan po ang kauna-unahang online voice acting school at voice acting parang talent management sa buong Pilipinas since 2005. Kasi Okay. hindi pa noon uso yung mga internet, nauna na ako. Oo. So when you Google best voice artist, best voice talent in the Philippines, lumalabas po yung mga pangalan natin. Okay, kasi ang problema lang natin ngayon, itong AI na to. Ay, nako, totoo yan. Yung AI na to, pwedeng baguhin ang boses mo. Ngayon po, mamaya, pag-uusapan natin yan dahil I'm also with AI technology right now. Okay, oo. Ang pinag-uusapan sa Amerika nga po, merong rally ang mga artista laban sa AI. But dalawa lang naman po ang patutunguhan mo. Oo. Either you go against it or you use it. Oo. And if Gamitin you na are natin. against it, don't use it. Yeah, pero pag hindi mo pwede hindi gamitin eh. Totoo po yan. Nandyan na siya eh. Parang ang comparison ko po dyan, Dr. Carl, is mamili ka, typewriter o laptop. Oo, syempre doon ako sa laptop. Yun po yung point ko. Kaya na dati namang hindi mo naman sasabihin At huwag kang gagamit ng Isa typewriter. po sa mga ng laptop. pinaglalaban namin nung ako ay for the past 18 years, sir, lahat halos ng mga bagong dubber, voice talent, mga DJ ay nanggaling sa atin. So, karamihan dyan nasa industriya na po. Okay. At pinaglalaban nyo na kailangan nandun pa rin kayo sa mundo ng boses. Artistry po ang pinaglalaban namin. Oo. Wag lang mong, kung ang goal mo ay kumita lang gamit ang boses mo, ay hindi ka talaga Tsaka alam mo, magtatagumpay. Sabi ko si Pocholo, halimbawa, yung tayo, bihira na tayo. Remember, nung bata pa tayo, pupunta ka dun sa PhotoMe. No? Yes, sir. Yung picturean, papasok ka sa isang cubicle, pipicturean mo sarili mo, o kaya pupunta ka sa studio, pipicturean ka. Nawala yun. Kasi Yes. nagkaroon ng mobile phone. Yes. Pero bumabalik siya ngayon. Totoo po yan. O yun lang ang plaka eh. Sa totoo lang. Diba? Yan. Sa dati-rate, plaka yan. Ngayon, bumibili yung mga ng plaka kasi gusto mo yung narinig. Iba po yung nahahawakan. Iba, at saka iba pa rin talaga yung creativity. Yan ang laban natin sa technology. Yes, Hindi sir. nila kayang sabayan ang creativity ng tao. Totoo po yan. Oo. At dahil po dyan, na nung lalo na nag-pandemic, lalong umusbong yung teknolohiya. For the past 15 years po, nagtuturo ako ng live ng voice acting. So nagkaroon ako ng VoiceWorks hanggang batch 50, hanggang nag-pandemic. Binago ko po yung ginawa kong online at Oo. naging certified voice artist program na po siya. Okay, good. At lahat po ng mga gustong maging voice artist sa buong Pilipinas at sa buong mundo nakasali na. That's Hindi good. na po nila kailangan magpakita ng personal. No, ako gusto ko maghamon sa'yo eh. Gumawa nga tayo ng search for the best, gusto kong gumawa niyan eh. Pero Yes, gusto sir. ko may theme. Yes. Gusto kong gumawa ng isang, ito pinag-uusapan natin, live, no? Gusto ko, ngayon mag-agree tayo, gusto kong gumawa gusto ko ibalik ang radyo. Yes. Radyo, yung voice acting, napapakinggan mo podcast, pero may character. Totoo po yan. Pero gusto ko magsentro sa kasaysayan. Tama-tama. Gumawa tayo ng Tama-tama, contest. Doc. Oh. Carl, kasi I'm also a historian. Okay. I'm writing a book about the history of Maribeles, Bataan. Okay. So, isa po yan kasi isa rin po akong follower at sumusunod sa buhay ni Rizal. Alright. Yan ang gusto ko. Meron din po akong libro na sinulat na bukod sa gusto kong maging voice talent na nanalo ng National Book Awards, meron po akong libro na sinusulat na Conversations with Rizal. Okay. Ito po ay si Rizal na AI na. Okay. What if Rizal is nandito, kausap natin? Okay. Anong sasabihin ni Rizal sa sitwasyon ng Pilipinas Okay, ngayon? gawa tayo ng ganyan. Yes. Maglo-launch tayo ng contest na open to everybody. Iba't ibang kategorya, pero kailangan magpapadala sila ng voice acting nila. Demo. Na voice acting demo na magiging contest ito. Maglagay tayo ng magandang premyo. Yes, sir. With Carl Balita Review Center And ito. also, magiging scholar ko sa aking Certified Voice Artist Tsaka Program. siyempre, bigyan natin premyo. Opo. No? Ang gawin natin dyan, yun naman kanyang module na gagawin, bigyan natin ng module para magamit naman ng mga teacher sa pagtuturo ng kasaysayan. Actually, maganda po yan. Kasi di ba yung mga teacher, pag nagturo, traditional na pagtuturo. Kaya po nag-create din ako ng tinatawag na voice acting for effective teaching. Lalo na sa mga bata. I-deliver na natin yan. Yes, sir. I-deliver na yan. I-promote mo na buong Pilipinas. Agree na agad, yan. sir. Agree na Ako, agad. I'm, Abangan open nyo for yan. that. O, kita nyo, ganun kabilis. Pag nag-usap ang dalawang advocates, mabilis lang ang Tama decision po yun. making yan. Ano, ha? Pero natutuwa ako sa'yo kasi nag-usap tayo at sabi mo, concerned ka sa akin personally. Kasi nagtuturo ako 8 hours. Totoo po Kumakanta yan. pa ako in between. Although ako trained yung boses ko. Yes, sir. Alam mo, sa totoo lang, nung nasa radyo ako, hindi na ako nag-effort.
Hulaan mo ko ba't hindi na ako nag-effort mag-modulate? Yun. Ay, ang kasama ko Peter Musngi. Co-host ako ng Peter Musngi. Sobrang galing. Nako, maski paano gawin kong modulate, magtutunog lata ako. So, Ay, sobrang ganda ng boses. gifted talaga Kaya si sabi ko, Peter Musngi. Kaya sabi ko na, tinuturuan niya ako, Carla, talk low, ganyan. Talk Ako, low. ayoko na, nandiyan kay. Paano naman ako magmo-modulate pagkasabay kita? Hanggang akin na yung programa. At naging sariling tunog yung boses ko. Yes, sir. Ikaw, maski pikit, pag kilala mong boses ko, Ay, alam mo totoo ako yun po eh. yan. Pati yung speed ko magsalita, fluid mouth, etc. Actually, ginagaya ko kayo, kaya lang... Ganon. Huwag ngayon. Hindi, kakaiba ang boses niya. Oo. Unique. Oo. kumbaga. Yung sabi nga nila, kaya ako naman, ang maganda sa akin, nag-aral din ako ng boses. Yes, Kumakanta sir. ako eh. Opo. Actually, kaya po ako kumakanta as break. During the break. Yeah. Kasi mas tama ang placement ng boses ko Kapag kumakanta. kapag kumakanta kaysa pag nagsasalita. Pag nagsasalita, ganyan ako, nasal eh. Tapos pag medyo pangit ang sound system, may tendi ako sa iangat. Yes. May strain yung boses ko. Pero pag kumanta ako, bumabalik yung tamang boses ko. Kaya break, akala nyo kumakanta ako para mag-entertain, hindi. Hinahanap ko yung tamang placement ko. No? Pero ikaw concerned ka sa mga teachers. Yes, sir. Nagsulat po ako ng libro na pinangalanan kong Voice Care for Teachers. At kung hindi na itatanong, kagagaling ko lang po sa aking cyst sa vocal cords. Oo, ako na-operahan. For 1 year, nawalan po ako ng boses. Kalain mo yun? Oh. At napakalaki din nawala sa akin dahil I'm also a motivational speaker. So hindi talaga ako makapagsalita. Ganito ang boses ko, sir. So talagang hindi na... So pinag-pray ko. Actually gusto pa akong operahan. May nag-suggest lang na wag niyong pa-operahan. Ako na-operahan ako. Kasi it will affect your voice. Ingat po kayo ha, kasi ako na-operahan yung vocal cords ko kasi may nakita. May Oh, nakita doon na parang something. So sabi nila, ito pwedeng kalyo, pero pwedeng Cancerous. cancerous or something. Sabi, pwedeng abangan natin, subukan na. Sabi, hindi, sabi ko, tanggalin nyo at i-examine, i-biopsy, para malaman ko kung ano yan. Alam mo kung ano lang, kalyo. Yun nga Parang yung, alam mo, nagkaroon lang Ganito. ng kalyo yung boses ko. Kaya, Pero buti bumalik po. bumalik naman. At mas gumanda pa yung boss ko. Actually, tumimbre. mas lumutong. Mas lumutong. At saka pag kumakanta ako ngayon, mas may power. Totoo po. Ang nawala lang sa akin yung falsetto, which is okay. Wala akong Totoo po problema yun. doon. Ako rin, I cannot do the high pitch. Dati, Hindi na. ang taas din ang boses ko. Ayan. Kita nyo, nag-uusap kami dalawa dito. Alam nyo, malaki-laki ng kinita ko sa boses ko. Totoo eh. O kayo, kumita na ba kayo sa boses nyo? Malay nyo, nasa boses nyo pala ang negosyo nyo. Tsaka Doc Carl, no, ito isa sa mga gusto kong sabihin sa mga nanonood at nakikinig ngayon. Na ang boses natin ay gift from God and it's how we use it. That's our gift back to God. Ako naniniwala, ito lang yung instrumento na naging, kaya tayo tao eh. Kung wala tayong boses, Tama. wala tayong speech, magpapataya ng tao. Correct. Second, marami pong mga taong hindi rin naririnig. So, isa po sa advocacy ko yung mga PWD. Okay. Alam niyo ba, Doc Carl, ang unang-unang dabber na bulag sa buong mundo ay aking estudyante. Talaga. Na-feature na po siya sa iba't ibang mga ano. Ako naman, ang mga pumasa sa board exam na bulag, nag-top notcher, si Abdul Aziz Dapilin, pinagmamalaki kita Aziz, no? Yan ay bulag. Yes. Yan ay Muslim sa taga Sambuanga, no? Isang Yakan, no? Isang indigenous, no? Tapos marami-rami na akong mga deaf na naging licensed professional teacher. Ang recent, hanapin niyo po si Fernan Gonzalvo at saka si Catherine de la Torre. Nako, at napakarami ko ng bulag na naging faculty. Yes, sir. Isa dyan si Camille Mercado na faculty ko ngayon. Kasi sa akin yung pong atin minsang mga kahinaan lahat naman po tayo may disability. Totoo yun. Kaya dapat lang hanapin natin yung strength. At yan po ang inahangaan ko sa inyo, Doc Carl. Oo. Kaya sabi ko, magtuturo din ako bilang katulad yung guro. Oo, At yan. isa sa mga producer Hindi. na ng kauna-unahang pelikula tungkol sa mga guro, di ba? Naman, ito sabihin ko sa iyo, Pocholo, gumawa tayo ng programa. Yes, sir. Umikot ka buong Pilipinas, turuan natin sila ng voice Perfect. care. Lalo ng teacher. I agree and I will help you, At sir. unahin mo mga faculty ko. Kasi Unahin mga na natin. faculty ko, ang mga faculty ko, pagkausap mo, parang yung mga babae, tunog lalaki na eh. Sabi ko, paano ba kasi kayo gumagamit ng boses nyo? Mas Yun. marami akong sinasabi, kumakanta ako, at mas puyat pa nga ako sa inyo. Pero sila, bakit kayo? Kasi sigaw sila ng sigaw. Yun, may maling placing Mali ng ang boses. placement. Kaya pag nagte-training ako, talagang tinuturo ko sa kanila yung Totoo tamang po yan. boses. Although ako, nagkakaroon na ako talaga, lumalabas na yan ng konti. Natural naman yan sa strain. Pero tama po, ingatan yung boses. Bigyan mo kami ng tip, o 3 tips, paano ingatan ng boses. Una-una, huwag kang sisigaw. Yun. Kasi yan ang nakakapag-paos sa tao na strain yung ating vocal cords. Second, kung kayo ay namamaos na, magpahinga. Okay. Pangatlo, uminom lagi ng tubig. Tubig. Yeah. Inihintay ko yun.
Alam Kasi nyo, pag hindi ka nagtubig, matutuyuan tayo, lalo na yung lalamunan, at doon magsisimulang mamaos. Oo, nung isang araw tumawag ako sa doktor ko Sabi ko, parang ganyan. Sabi niya, pustahan tayo. Maghapon ka nag-lecture, hindi ka uminom ng tubig. Bigla ko na-realize, oo nga, isang cup lang ang ininom ko na Buong maghapon. lemon juice Naku, maghapon. lemon juice pa. Lemon juice pa. Although lemon, okay sa akin yan. Yes. Wala naman akong reflux. At huwag niyo pong gagawin yung matutulog ng uminom. Kailangan mga 30 minutes to 1 hour bago ka mahiga, hindi ka uminom. Opo, kasi babalik yung Babalik yun. Maski tubig. pa sabihin yung wala kayo ng GERD, abay babalik po yan. Para kasing lalagyan yan, na pinuno mo. Siyempre, pag higa mo, pwedeng mag-leak yan. totoo No? po yan. So, gawa tayo ng mga programs. Yes, Saan ka sir. pwedeng i-follow sa social media? For the past 10 years na sinusubaybayan ko, actually 20 years na when I first met you sa isang stasyon, talagang pinangarap ko rin makatrabaho kayo. At kung gusto nyo maging voice artist, meron po kaming program na tinatawag na Certified Voice Artist Program. So para po sa mga PWD, ito po ang aking gift para sa inyo. Libre na po kayo. Yes, libre. Sponsored ko po kapag po kayo ay PWD. Pangalawa, kung kayo po ay mga dual citizen, meaning mga senior citizen. Yeah. Ay, maganda Yeah. yun. Opo. Gusto ko yung mga senior citizens. Kasi alam niyo po, Doc Carl, marami pong matatanda na pinangarap nila maging voice talent. Dahil voice, sa radyo. pero hindi nila natupad. O, tuparin This is natin the ngayon. time, yung bucket list nila, chechekan nila. Sige, at online to. Online po. Para Online. kahit nasaan man Sige. sa lupalop sa buong mundo, buong Oo. Pilipinas, Oo. kahit anong isla ka, kasama ka. Okay, sige, tapusin lang natin itong ginagawa kong final coaching. Yes, sir. Pagkatapos ito, mag-launch tayo ng 3 bagay. Number 1, yung contest Yes. about ibalik natin ang drama ng kasaysayan. Yes, sir. Madramang kasaysayan. Gawin natin Totoo gano'n. yan. Yung pangalan Tapos bubuhayin natin Inos mo sila, yung King, ha? Jose Rizal. Madramang kasaysayan. Yes. Yan ay isang contest. Maglalabas tayo ng pera dyan para Yes. ma-attract ang marami magpadala. Pero ilalagay natin siya sa isang podcast ng kasaysayan. Kagandahan nito, Doc Carl, ako po ang gumawa ng kauna-unahang radio drama at audiobook na No Limitang Hire, El Filibusterismo, Oh. Ibong Adar na. Nasaan yan? Nasa akin po. Oo, ilabas natin yan. Ibibigay ko Ilagay sa inyo. natin sa isang podcast yan para ngayon yung mga guro natin, pwede nilang gawing assignment. po. Para po pagka bumabagyo, wag naman yung pagbagyo, wala na kayong hiningi. Kung hindi yung mayor ninyo, mag-declare ng suspension. Tama, Pwede Doc. naman kasi yung teacher, sasabihin ng teacher na, dyan lang kayo sa bahay, makinig kayo sa ganito, Yes. o magawa kayo ng ganitong module. Basahin niyo po yung column ko last week. Hindi po masyadong sustainable. Para naman wala tayong natutunan para tayong wala natutunan sa pandemya, no? Kung ang dating natin, umihi lang yung mga palaka sa, bumaha lang ng konti, Tapos gusto balik niyo ulit sa suspended dati. na. Balik sa dati, ilang taon po ba naman na wala nga tayong classroom pero natuto tayo. Ang sa akin lang doon, dapat handa yung guro sa assignment niya or sa independent learning na pwedeng gawin ng bata sa bahay niya kasama yung kanyang kapatid, yung nanay niya. Yes, At sir. ito pwede, ito yung mga technology. Pupunta ka lang sa Facebook nga kayo ng Facebook, yung mga bata, games nga kayo ng games. Di makinig ka ng Rizal, Local Limitang Hire, El Filibusterismo na Yes. parang drama sa radyo. Gawin natin yun. Yes, sir. Let's create that. At manunood sa'yo, I'm sure, papasok dyan ang napakarami kong estudyante na good luck sa inyo kasi mag-i-exam kayo sa September 24. Galingan nyo, ha? Yung po mga magbo-board exam ng licensure exam for teachers. September 24 yan, 2023. Tandaan nyo, Paskong may lisensya. Ayan. So, anong mensahe mo sa ating mga viewers? Okay, sa lahat po ng nanonood at nakikinig dito sa Entrepreneur, maniwala lang kayo sa sarili nyo. Naniniwala ako sa'yo. Pero dapat mag-connecta tayo kasi may maniwala man sa'yo kung wala namang nakakonekta sa'yo. That's the only way para tayo magkaroon ng pagkakataong magkatrabaho at maturuan ko kayo, especially in the art of voice acting. All right, Pocholo Gonzales, he walks his talk as he sounds, no, for others, not only for himself, but for others, for history, for livelihood, and for self-development. The Director of Creative Voice Productions, hanapin niyo lang po siya sa Facebook at magbabalik po ang Entrepreneur Revolution pagkatapos nito.